Hoy, Pilipinas, magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Medyo katatapos lang natin mag-jogging. Medyo pawisan pa tayo. At nabasa lang natin ito ka-coffee. Very important ito. Yung articles of impeachment laban kay Sara Duterte. Abay, napakabigat pala ka-coffee nitong inirereklamo dito kay Sara Duterte. Kasi narinig na natin yan, pinag-usapan na natin yan, yung mga grounds bakit maraming nag-file ng complaint para impeach si Sara Duterte. If you remember, no? 1, 2, 3, 4, bali, 4 ka-coffee yung impeachment complaints dyan. Itong umusad, itong articles of impeachment na ipinasa na po sa Senado, pinagsama-sama na po nila yan. At 7 na mabibigat na kaso yung kabilang doon sa articles of impeachment na nasa Senado na. Yun na lang, medyo matagal-tagal pa yan dahil naka-break po ang Senado. Magra-resume sila June 2 na. Sige, isa-isahin natin ito, ka-coffee. Nung binabasa ko ito kagabi, umaga na ngayon eh. Ngayon po February 6. Kagabi, February 5, di ba? Kainitan yan eh. Ang impeachment complaints na yan. Sabi ko, tindi nito ka-coffee. Mukhang hindi magiging madali ito para sa kampo nila Inday Sara Duterte. And tinignan din natin, meron na ring list yung mga prosecutors, no? Medyo mabibigat din yung mga abogado na tatayong prosecutors dito kay Inday Sara Duterte. So ito yung 7 na nilalaman ng articles of impeachment na mukhang mahihirapan ka-coffee na ipagtanggol yan ng kampo ni Sara. But definitely, di ba, sinabi naman nila yan na marami silang pera. Hindi sila mahihirapan. They have a lot of funds ka-coffee para i-sustain yung kanilang legal counsel kahit napakamahal pa yan. Siyempre, nandiyan si Tatay Digong, mag-i-sponsor sa kanya yan, no? Walang problema yan. Number 1, sige, isa-isahin natin ito. 7 to ka-coffee, ha? Matitibay itong 7 na to. 1, conspiracy to assassinate President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos, and Speaker Martin Romualdez. Ito, napakabigat nito ka-coffee. In fact, sabi ng National Security Council, ito po ay security sa national threat o threat ito sa national security. Baliktad, no? Ang sinasabi ng National Security Council. And mahirap-hirap itong idepensa nila Inday Sara Duterte dahil merong ebidensya. Diba? Merong live video sa kanilang press conference. And even the NBI, inauthenticate na ng NBI yan na legitimate itong video na yan, itong live streaming na yan, Inday Sara Duterte. Ito yung kasagsagan na nasa loob sila ng House of Representatives kung saan nagtatago sila sa opisina ni Pulong Duterte. Sir, kaya yung creamer, please. Sorry. Nasa restaurant kasi tayo. Nag-order tayo ng coffee na. So, yung number 1 ground pa lang, mabigat-bigat na yan ka-coffee eh. Conspiracy to assassinate. At inamin niya pa ka-coffee, recorded yan. Bagamat sabi nila may premise, pero yan, sige, dyan na nila patunayan. Sa Senado na nila patunayan yan. Isa pa to ka-coffee, napakabigat nito. Malversation of 612.5 million in confidential funds with questionable liquidation documents. Ito yung pagwawaldas sa confidential funds. Napakalaki nito ka-coffee. 612.5 million pesos confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education. Actually, ito yung pinagsimulan ng lahat eh. Nung tinatanong siya ng mga mababatas, paano ba kasi winaldas yan? Hindi niya may paliwanag kung paano. Actually, yan yung isa sa pinakamalaking problema dito ni Inday Sara Duterte. First 2 pa lang ka-coffee yan. First 2 pa lang yan. Sa nilalaman ng articles of impeachment, napakabigat na yan. Walang kakamutin sila dyan. Unless sobrang galing ng kanilang mga abogado ng defense, no? Number 3, ito, napakatibay din ito ka-coffee. May ebidensya ito, may mga testimonya ito, under oath. Yung mga sinuhulan niya, umamin na sinusuhulan sila every month ni Sara Duterte. Number 3, bribery and corruption in the Department of Education. Hindi biro yan, ka-coffee. During Duterte's tenure, by handing out cash to former DepEd Undersecretary Gloria Humamil Mercado, yung head po ng procurement, ka-coffee, mismong procurement head pa, sinusuhulan every month. Bids and Awards Committee member Resty Osias, DepEd Chief Accountant Runa Catalan, and Special Disbursing Officer Edward Fajarda. Lahat yan lumabas sa investigasyon ng Quadcom na nakakatanggap every month ka-coffee. Sinusuhulan sila every month nito ni Inday Sara Duterte. Paano nyo lulusutan yan? Umamin ka-coffee. May sariling pag-amin. Kailangan, lagyan ko lang ng creamer to. Anong palalabasin nyo? Nagsisinungaling itong mga miyembro ng Department of Education na umamin mismo dyan sa DepEd na sinuhulan sila. Mahihirapan sila dyan. Matibay-tibay ka-coffee yung grounds na pinapanghawakan ng House of Representatives ngayon na kanilang ipipresenta dyan sa Senado once na umusad na po yung trial dyan. 3 pa lang yan, ha? Napakabigat na. 1, conspiracy to assassinate. Number 2, malversation of 612.5 million pesos na confidential funds. Number 3, bribery and corruption in the Department of Education. Sulit na, kahit yung 3 lang na yun ka-coffee. Sulit na, sulit na. Number 4,
Ito, unexplained wealth and failure to disclose assets. Yung kay Corona, kay dating Chief Justice Corona, yan din ang problema. Yung tagong yaman, yung hindi dinideklarang assets, may hihirapan sila dyan, may dokumento o may SALN. Unexplained wealth and failure to disclose assets in the Vice President's Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth, where her wealth increased by 4 times from 2007 to 2017. Naku, mabilis ma-detect yan eh. Diyan nagkakandalo-loko yung mga politiko kasi nakukompute nila yan every month eh, every year eh. Paano biglang umangat yan? Diyan naloko si diyan nahuli si Harry Roque sa unexplained wealth niya. Sabi niya, nagbenta ng ari-arian and then eventually, wala naman palang maipresenta na nagbenta ng ari-arian. So isa din po yan sa problema ni Inday Sara Duterte. May mga ebidensya din po yan, may mga dokumento din po yan. SALN nila, yayariin sila sa SALN nila. Tingnan mo, 4 pa lang napakatibay na. Ito pa, may 3 pa ha. Number 5, involvement in EJK, dyan po sa Davao City. Ito medyo hindi tayo convinced dito, pero hindi naman isasama ito ng mga miyembro ng House of Representatives kung walang kinalaman si Sara Duterte dyan. Siyempre, nung siya ay alkalde dyan, may mga records po ng EJK, so dinadawit din po siya dyan. Itong si Sara Duterte sa EJK. I'm not buying this idea, no? Pero let's see kung paano kakagatin yan or paano ipipresenta yan ng mga miyembro ng House, paano nila susuportahan yung kanilang claims. Number 6, ito, matibay-tibay din ito. Destabilization, insurrection, and public disorder efforts. Nako, ito may mga ebidensya din to ka-coffee. Wala silang kakamutin dyan, napakatibay din po ng ebidensya dito. Destabilization, insurrection, and public disorder efforts, which include 1. Boycotting the State of the Nation Address or SONA. Diba, saan ka nakakita? Noong panahon ni Digong, kahit inaapi nila si Leni Robredo, pumupunta pa rin si Leni Robredo doon sa SONA. Pero itong si Inday Sara Duterte, lantarang pambabastos eh. Hindi siya umattend ng SONA while declaring herself a designated survivor. Masyadong fanatic ito ka-copy sa designated survivor na palabas siya sa Estados Unidos. So pinapalabas niya na hindi siya pupunta dyan sa SONA kasi in case na may mangyari tulad ng nangyari sa designated survivor, yung palabas no, na lahat natsugi itong mga opisyales, so siya yung tatayong bilang presidente o leader o designated survivor no, ng bansa. Grabe itong si Inday. Ito pa, leading rallies calling for Marcos's resignation, obstructing congressional investigations by ordering subordinates not to comply with subpoenas. Tama ba yan? Coming from a government official, coming from a vice president, pupunta ka sa rally na nananawagan na patalsikin si PBBM? Tama ba yan? Magkakampi kayo eh, di ba? Unity nga kayo eh. Yes, ang sasabihin nila, hindi naman nagsalita si Inday Sara Duterte dyan, pero yung mga tao niya nagsalita at siya mismo nandiyadyaan. Yung mere presence niya, malaki lang ang ibig sabihin yan. Bakit siya nandiyadyaan? Ibig sabihin, sinusuportahan niya yung panawagan ng kanyang mga kasamahan, ng mga kaibigan niya na nandiyadyaan sa rally na gustong patalsikin si Marcos. Akala ko bang magkakampi kayo? Kaya nagagalit, sino ba naman matutuwa niya? Si First Lady? Definitely hindi matutuwa si First Lady dyan. Si PBBM, hindi siya matutuwa dyan sa ginawa na yan ni Inday Sara Duterte. Ito, mabigat pa to. Obstructing congressional investigations. Hinikayat niya yung kanyang mga subordinates, yung mga tauhan niya, huwag kayong makikinig dyan sa subpoena. Tama ba yan? Buti ko naglalaro lang ang mga mambabatas dyan sa HOR. Ang ginagawa nila, sabihin nyo man yan, it is not in aid of legislation, but still, it is still part of their mandate. Ang magsagawa ng investigation in aid of legislation, regardless kung hindi kayo convinced kung para sa in aid of legislation yan. Wala kayong magagawa. They are in power. Oh, inisyo ng mga subpoena, sabihan mo ba naman yung mga tao mo, huwag kayong maniwala dyan sa subpoena na yan, huwag kayong pumunta dyan. Huwag kayong mag-comply dyan sa subpoena. Threatening bodily harm against the first couple and Romualdez. Ako, sobra-sobra na ito ka-coffee. 6 pa lang yan. Ito pa. Meron pang 7. The totality of the Vice President's conduct as the second highest official of the land. Ito, medyo mahina yung argument ko dito. Medyo, I'm not buying this idea also, no? The totality of the Vice President's conduct. Siguro, ang tinutukoy nila dito, yung kabastusan ni Inday Sara Duterte, though hindi naman talaga grounds ang pagmumura
Diba? Hindi naman impeachable grounds yan. Pero ang tinitingnan nila dito, yung totality ng pagiging balasubas ni Inday Sara Duterte, yung mga hearing dyan sa Senado. Feeling ko analysis ko lang ito yung mga hearing dyan sa Senado, kung paano niya binabastos yung sa budget hearing dyan, sa House of Representatives, sa kanyang mga press releases, sa kanyang mga press conference. Feeling ko pinagsama-sama na nila yan ka-coffee so they can conclude with the idea na ito talaga yung Vice President. So yan na yun, number 7 yan, the totality of the Vice President's conduct. 7 yan ka-coffee. Napakatibay niyan. 7 grounds. Yayariin si Inday Sara Duterte dyan. Si Panelo nagsalita na, actually sabi ni Panelo, magiging favorable daw yan. Itong ginawa ni Sara Duterte o itong ginagawa nila kay Sara Duterte, magiging favorable daw po yan as it will attract more supports daw para kay Inday Sara Duterte. Sige, let's see. E di pabor sa kanila kung makakuha sila ng suporta dito sa gagawin na iyan, no? Siyempre, galit na galit ka-coffee itong kanilang kampo. Si Bato, nagsalita na rin si Bato de la Rosa na hindi naman kapanipaniwala yung sinasabi dyan ni Bato. Ayan, kung nakita nyo na rin ito ka-coffee sa mga pahayagan, ang sinasabi ni Bato dyan as a sitting judge, I have to maintain my political neutrality. I should be apolitical in this time. Naniniwala kayo? Kung hindi ako naniniwala. Magiging apolitical daw si Bato. Imposible. Sinabi niya na yan noon Ang loyalty niya kay Digong. Ipapahamak mo ba yung anak kung nasaan yung loyalty mo? Yung utang na loob mo na kay Digong, kaya ka naging senador dahil kay Digong. At sinabi niya yan, very vocal dyan si Bato. Nakaibigan niya yung mga Duterte, ang loyalty niya na kay Digong, paano mo niya sasabihin magiging apolitical siya? And second, sure ba siya na mananalo siya sa election? Kasi re-electionist siya sure ba siya na mananalo siya? Si Erwin Tulfo, nagsalita na doon sa statement ni Erwin Tulfo kung bakit siya po hindi pumirma in anticipation doon sa kanyang pagkapanalo naman. Pero may chance kasi number 1 si Erwin Tulfo sa lahat ng surveys. Ito naman si Bato. Sure ba siya na mananalo siya? Sabi niya, magiging apolitical. Alam mo kung bakit? Kaya sinasabi ni Bato yan na magiging apolitical siya. Kasi akala niya makakakuha pa siya ng boto. Kasi pag nagsabi siya na, syempre kakampihan ko si Digong, hindi siya iboboto. Kasi judge ka nga dapat patas ka titingnan mo lahat ng pieces of evidence Sabi ni Bato, naglilinis na. May advancer na, I should be apolitical. Senator Ronald Bato de la Rosa on Wednesday said that he would remain a political neutral in Vice President Sara Duterte's impeachment trial despite his close ties with the Duterte family. Obvious naman ko, Coffee. Kung na kanino yung loyalty, hindi na kami mapapaniwala dyan. Sabi niya, bahala na kayo dyan kung anong iniisip ninyo. Basta ako, I will maintain my political neutrality. Talaga ba? Kailan ba naging neutral si Bato? Kay Kibuloy, neutral ba siya dyan? Hindi pa si Presidente Digong yan pero nakita na agad yung bias niya kay Kibuloy. Ano pa to? Si Digong pa. Si Digong naglukluk sa kanya dyan. Diba? Na simpleng kay Kibuloy nga, hindi na siya naging neutral. Ano pa tong kay Digong? The House of Representatives formally transmitted the impeachment case to the Senate after securing endorsement from 215 members, more than double the required 1/3 threshold of 102 votes. Exactly. Yeah? 102 lang yung kailangan mo. Biruin mo, 215 na boto ang nakuha mo. At ang nakapaglulungkot dito ko, Coffee, kaya galit na galit itong mga DDS, yung akala nilang kakampi nila dyan sa Mindanao, yung mga Mindanao lawmakers, nilaglag din si Sara. Pumirma din doon para ma-impeach si Sara Duterte. Nakikita ninyo ka, Coffee? Nagkakasundo ang taong bayan, nagkakasundo ang mga mambabatas na dapat ma-impeach yung si Sara Duterte. Kaya masama ang loob nila kasi pakiramdam nila, nilayasan sila. Kaya paano hindi ka ba naman lalayasan kung ikaw miyembro ng House of Representatives? Lait-laitin kayo, murah-murahin kayo, sabihan kayo na most corrupt government institution, di ka ba naman masasaktan? Diba? Not mentioning the merit of the case. O, tingnan mo yung mga reklamo sa kanya. Sino ba namang hindi pipirma dyan? Unless, sobrang loyal mo talaga sa mga Duterte kaya hindi ka pipirma. Diba? O, sapul sila dyan. O, karma is real. Ang bilis ng karma. O, bumalik din sa kanila yan. O siya, sige, ka-coffee ang mga komento nyo. I-komento ang inyong opinion, reaction dyan sa ating comment section para mabasa rin po yan ng iba na mating ka-coffee. Mga nasa Facebook, please like and follow. Mga nasa YouTube, click lang po na subscribe at hit the notification icon. Medyo basa tayo dahil nag-jogging tayo, no? May mga remnants pa ng pawis-pawis. And pumunta tayo dito sa restaurant, no, para i-vlog ito dahil interesting itong topic na to. O siya, see you again, ka-coffee, sa ating next video. Paalam po sa inyo. Bye-bye.